mula pagkabata. Takot sa mga dentista. Kaya naman ang ilan, tinitiis ang sakit sa ngipin. Huwag lang dumalaw sa kanila. Pero ngayon, sa tulong ng mga makabagong pamamaraan, ang dating kinatatakutan, pwede nang labanan. Ngipin sa ngipin. Tuwing haharap daw si Cherry sa salamin at ngingiti, lagi raw siyang napapangiwi. Hindi dahil sumasakit ang kanyang ngipin, kundi dahil naaalibadbaran daw siya sa itsura ng mga ito. Bukod kasi sa hindi pantay-pantay at may mga malalaki pang puwang sa pagitan, nangingitim rin ang ilan sa mga ito. Yung ngipin ko kasi parang nakakayandalin kasi ito gawa ng, syempre dati kasi smiling face ako, pero ngayon parang nahihiya na ako ng konti kasi wala na, hindi na siya buo. Tapos yun, ito yung ko, kadalasang problema ko. Kasi syempre sa pananakit ng ngipin, di ba? Pero kahit gaano pa kasagwa ang kanyang mga ngipin, magkamatayan na raw, hinding-hindi siya pupunta sa dentista. Pag daw nagpapabunot ng ngipin, tinuturukan. Kaya sabi ko, yun ang hindi ko kaya. Talagang yun ang laking takot ko. Lalo pa kaya yung bubunutin na. Ang phobia o matinding takot ni Cherry sa dentista, problema rin ng marami nating mga kababayan. Dahil sa kakaibang gamit at aparato ng mga dentista, talaga namang pangingilagan sila. Pero ang kanilang pakiusap, hindi raw sila dapat katakutan dahil ang hatid nila sa ating mga ngipin, tunay na kaginhawaan sa pamamagitan ng mga makabagong pamamaraan. Dahil sa isang maling pagkagat, nabasag ang isang ngipin sa bagang ni Aileen. Ipapabunot na raw sana niya ito. Hanggang sa narinig niya ang tungkol sa dental implant. If you have an implant, hindi na kailangan tanggal ng tanggal, hindi kailangan i-adjust, hindi mawawala. So, yun. Tapos, yung implant din, na siya, for life na siya. Meron dyan mga pasyente na nahihirapan talaga magsuot ng dentures. So, we give them dental implants. Sa dental implant, tataniman daw ng isang espesyal na tornilyo ang mismong gilagid ng pasyente kung saan ikakabit ang bago niyang ngipin. Mas matibay pa raw ito kesa sa tunay ng ngipin. Lalagyan muna ng anesthesia ang gilagid ng pasyente at saka ito hihiwain para lumabas ang buto. Sunod itong bubutasan gamit ang isang maliit na barena kung saan ibabao ng screw o tornilyo na siyang pagkakabitan ng peking ngipin. Mukha mang madugo ang operasyon, wala naman daw mararamdamang sakit habang isinasagawa ito sa loob ng halos 1 oras lang. With dental implants, it gives you back your self-confidence and your quality of life. Kaya si Aileen, todong-todo na kung ngumiti. Kompleto na kasi ulit ang kanyang mga ngipin. Ang ating mga ngipin, malaking bahagi ng ating kabuuang itsura. Kaya nung minsang malagay sa alanganin ng ilang ngipin ni Robin, halos pagsukluban na raw siya ng langit at lupa sa kahihiyan. Ang biruan daw kasi nila noon ng kanyang mga kaklase na uwi sa sakitan. Nasa pool daw ng kanyang kaklase ang kanyang bibig at nabunot ang 2 niyang ngipin sa harapan. Hindi ko po alam na sa ngipin po tinamaan po eh. Nung pag ganun ko lang po, pag ako lang po, na parang may dugo po. Parang takot na takot ako. Akalain kong wala akong ngipin ganun. Ipapabunot na raw sana ni Robin ang kanyang mga ngipin hanggang natuklasan niya ang tinatawag na splinting. Ang isang buto ng tao, once na nabali, pwede pa yung ibalik kasi yung bone nag-regenerate siya. Kumbaga sa isang nabalian ng kamay, kinakast. Sa isang nabalian ng ngipin, ini-splint. Talagang natanggal yung kanya. Sa splinting, muling ibinabalik ang nabunot na matinong ngipin sa orihinal nitong posisyon. Sa pamamagitan daw ng splint, muling kakapit ang ugat ng ngipin sa buto.
Abala man ang splint kay Robin dahil kailangan niya itong hubarin tuwing kakain siya at magsisipilyo, may importanteng leksyon naman daw siyang natutunan. Malaki po eh. Iba na pong klase, ingatan na po. Kasi yung ngipin na iba yung pakiramdam ng totoong ngipin sa iba. Ang maayos na ngipin, hindi lang daw malinis na pakiramdam ang hatid sa atin. Nakakataas din ng kumpiyansa sa sarili. Matagal na raw problema ni Crisanta ang sungki-sungki niyang ngipin. Naasiwa naman siyang magpa-braces dahil sa kanyang edad. 40 anyos na kasi si Crisanta. Kasi crowding yung lower ko, so kailangan niyang ma-straighten. Saka yung bite ko, naiiba na siya eh. So kailangan talaga i-brace siya. Mabuti na lang, naimbento na ngayon ang lingual braces. Braces na hindi kinakabit sa harapan ng ngipin, kundi sa likod nito. Pag po ang patient nag-request na halimbawa sa trabaho nila, hindi pwedeng nakikita yung braces, then they have the solution of putting it inside and it becomes invisible. But then the function also is the same. Hindi napapansin ng tao naka-brace ako. Adjustment lang ng konti dun sa pagsasalita. Pero okay naman siya. Ang payo ni Crisanta sa iba, habang bata, alagaan ang ngipin. Katulad ni Tricia, Vince at Dimple. Dahil dentista ang kanilang ama, alagang-alaga ang kanilang mga ngipin na sinamahan pa ng iba't ibang mga cute na burloloy. Si Tricia may diamonds na nakasabit sa kanyang mga ngipin, 5,000 pesos kada piraso. Sa pamamagitan daw ng LED o light emitting diode, mas kumapit ang pagkakadikit ng diamond sa ngipin. 2 hanggang 4 na taon daw pwedeng tumagal ang mga ito. Si Vince naman may temporary bridge o pustisong pambata. At ang bunsong si Dimple may silver crowns, pero hindi lang daw ito basta palamuti. Nilagyan ko siya ng silver crown kasi mahilig, siyempre dumedede pa ang bata noon, di ba? Hindi natin maiwasan na masisira ang ngipin. Kumbaga, kung bulok na yung surface ng ngipin, kailangan siyang sukluban para ma-preserve yon sa incoming permanent. Pero okay lang sa'yo na nagsusuot ka ng ganyan? Para hindi po bumi. Hindi ba siya nakakaila? Hindi po. Kung paano natin pinahahalagahan ang ibang parte ng ating katawan, ganun din dapat ang pag-alaga sa ating mga ngipin para pagdating ng araw, pwede kang mag-smile nang walang pag-aalinlangan. Susunod,